Kinumpirma ng dalawang sources na ang pagpirma ng kontrata sa pagitan ng Korea Aerospace Industries at Department of National Defense para sa isang squadron pa ng mga latest variant ng FA-50 fighter jets ay mangyayari ilang araw mula ngayon o sa katapusan ngayong buwan ng Mayo. Kinumpirma ito mismo ayon sa isa sa mga industry sources na mismong ang ating Air Force Chief of Staff ang nag-announce na ang contract signing ng additional FA-50 Block 20 fighter aircraft para sa Philippine Air Force ay maisapinal ngayong May 2025 upang magkaroon ng total of 23 hanggang 24 na FA-50 kapag na-deliver, na siguradong magbo-boost ng air power ng ating Philippine Air Force. Tulad ng mga FA-50 fighter jets na binili ng Polish Air Force, na ginawa na nila ngayong prime fighter and interceptor sa mga territorial airspace nila sa bahagi ng Belarus, ang parating na mga FA-50 Block 20 fighter jets na ito ng Philippine Air Force, ay magiging equipped din ng AESA radar, Sniper ATP, aerial refueling probe, at beyond visual range air-to-air missiles, at mga modernong anti-ship missiles. Kinumpirma din ito mismo ng Korea Aerospace Industries, o KAI, na inaasahan na rin nila ang contract signing ng 12 na FA-50 fighter jets ng Pilipinas, at mangyayari ito ngayong buwan ng Mayo. Noong nakaraang buwan, ayon sa mga lumalabas na balita mula sa local media, ay sinisigurado ni General Romeo Browner Jr., ang chairman ng Philippine Joint Chiefs of Staff, na ang pagbili ng additional na mga FA-50 ay tuloy na tuloy base sa orihinal na plano. Bagamat kapansin-pansin na ang Korea Aerospace Industries, ang manufacturer ng mga FA-50, ay talagang mabilis ang delivery at nag-deliver pa nga sila ng mas maaga kesa sa nakasaad sa kontrata, tulad na lamang ng mga FA-50 para sa Polish Air Force na na-deliver ahead sa schedule, ngunit tila ay may kunting problema pagdating sa additional order na ito ng Pilipinas, kapag ma-ansyami ang pagpirma ng kontrata ngayong buwan bagamat sigurado na talaga ito ayon sa mga sources. Ayon kasi kay Jong Dong-ik, isang analyst ng KB Securities ng South Korea, ang mga FA-50 ng South Korea ay maaring ma-introduce sa mga bansang Slovakia, at pati na sa Malaysia, at kahit pati na ang Egypt, sa second half ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan itong kapag magpa-easy-easy lang ang Pilipinas at sa susunod na taon mangyayari ang pagpirma ng kontrata, ay baka maunahan ang Pilipinas ng tatlong bansa na ito, at malalagay sa huling linya ang Pilipinas sa mga dideliveran ng mga FA-50 ng Korea Aerospace Industries, at bibilang ng mga karagdagang taon bago matanggap ng Pilipinas ang una sa 12 na FA-50 fighter jets na ito. Nitong huli, ang Uzbekistan ay nasa proseso na rin ng pag-acquire ng mga FA-50, na lalong magbabaon sa posibilidad na ma-deliver sa Pilipinas ang mga karagdagang mga FA-50 fighter jets. Ganun pa man, bilang pampalubag loob, may mga pagkakataon noong mga nakaraan, na ang South Korea Air Force ay nagpaparaya para i-deliver sa ibang bansa ang mga FA-50 na dapat i-deliver para sa kanila. Bagamat sigurado na umano ang pagpirma ngayong buwan, ngunit di pa rin natin maiiwasan ang magdasal na sana ay all the way na talaga ang pagpirma ng kontrata ng Department of National Defense at Korea Aerospace Industries ngayong buwan, upang masiguro ang delivery ng una at pangalawang FA-50 fighter jets sa susunod na taon 2026. Ang manufacturing ng Korea Aerospace Industries ay kapansin-pansing napaka-busy na ngayong kasalukuyan hanggang sa mga susunod na taon. Dahil naghahanda na sila sa delivery ng mga KUH Shurion series helicopter sa Iraq at United Arab Emirates, KT-1 trainer aircraft sa Indonesia, at kahit ang first export ng pinakaunang domestically produced fighter jet na KF-21 sa Indonesia, at maliban sa Pilipinas ay tila interesado din pati ang mga South American countries tulad ng Peru, Chile at Romania, kaya sana, dahil available na ang fund ng ating bansa para sa mga FA-50 na ito, ay sana wala nang bawian ngayong buwan, ay pipirmahan na ng Department of National Defense ang kontrata ng additional na mga FA-50 fighter jets na ito. Samantala, sa susunod na mga buwan ay inaasahang matatanggap na ng Philippine Air Force ang karagdagang mga A-29B Super Tucano attack aircraft mula sa Embraer ng bansang Brazil. Ang Philippine Air Force ay bumili ng karagdagang 6 pa na mga A-29B Super Tucano Close Air Support Aircraft December noong nakaraang taon, upang tuluyan itong magkaroon ng total na 12 na Super Tucano.
Ang mga Super Tucano ay napakahusay na air assets pagdating sa mga air support mission, bagamat hindi mga fighter jets. Ngunit malaki din ang gagampanang tungkulin nito kung sakaling may mga invasion o beach landing operation na gagawin ng ating mga kaaway sa ating bansa. Sa katunayan, nitong nakaraang balikatan exercises, pinakita ng Amerika at Pilipinas kung gaano kahusay ang capability at technology ng mga Super Tucano sa pag-repel ng mga sumasalakay na mga kaaway. Sa kasalukuyan, ang mga Super Tucano ay nagsasagawa di lamang air support laban sa mga komunistang rebelde, kundi pati na sa mga territorial air patrol mission, gamit ang kanyang mga advanced na electronic support and communication suite. Pagdating naman sa air defense system, kung saan ang deal sa pag-acquire ng mga Akash air defense system sa India umano ay nasa final stage na, laman ng mga balita ngayon ang effectiveness ng air defense system na ito, sa pagsupil ng mga air attacks ng Pakistan laban sa India, sa kasalukuyang labanan ng dalawang bansa ngayon. Hindi lang mga ballistic missiles, cruise missiles at attack drones ng Pakistan ang pinabagsak umano ng mga air defense system na ito, kundi pati na ang mga J-10C multi-role fighter aircraft ng Pakistan na gawa ng China. Nito lamang nakaraan, ay pinabagsak pa umano pati ang dalawang JF-17 Thunder fighter aircraft na pumasok sa Indian airspace. Kung totoo ang mga balitang ito, dahil parehong gumagamit ng exaggerations ang India at Pakistan sa pag-report ng kanilang mga war losses and scores, makikita natin ang effectivity ng air defense system na ito. 25 kilometers ang range ng Akash short-range air defense system na ito, na ino-offer sa ating Philippine Marine Corps, para sa ating shore-based air defense missile system. Dagdag pa ng claim ng India, na damay pa umano ang isang F-16 fighter aircraft ng Pakistan at isang airborne warning and control system aircrafts nito. Sa latest attack nito sa India, malaking dagok ito sa Pakistan ang mawala ng isang airborne warning and control system aircraft, kung totoo ang balitang ito. Hindi naman nagpapatalo itong Pakistan sa pagbabalita, na tatlong umanong Indian Air Force's new Rafale fighters ang kanilang napabagsak, kasama ang Sukhoi Su-30 MKI Flanker, at MiG-29 Fulcrum, nang umatake ang India sa kanilang bansa. Ang India ginamit halos lahat ng kanilang air defense system na meron ang kanilang arsenal, sa pagpigil ng atake ng Pakistan, na nagpapakita, kung gaano kaimportante ang pagtutulungan ng long and medium range air defense system at short range air defense system tulad nitong Akash air defense system ng India. Kakumpetensya ng Akash ng India sa short-range air defense system project ng Pilipinas ang mga air defense mula sa Israel, Germany, South Korea, at United States.